Magandang gabi po mga kababayan ko. Ito na naman tayo, isa namang magandang kwento. Sa ngayon po, ipresenta natin po yung sinabi ng ICC na kasama si Justice Secretary dati na si Vitaliano Aguirre sa panahon ni Digong. Nais ko lang i-correct ang mga kwento ng mainstream media gaya ng Bilyonaryo, News Channel, yung ABS-CBN, GMA, at iba pa, News 5 everywhere. Kasi sinasabi po nila na may co-accused na daw si Duterte. At ang binabanggit na doon, na co-accused ay si Bato, si Bungo, si Kaskulan na dati namatay na, si Albayalde, si Bungo, si NBI Director dati na si Giran, si Lapena, at si Aguirre. Let me just correct the impression. Ang problema na kasi sa kanila, tira na sila na tira. Hindi pa po sila co-accused sa ngayon. Magiging accused ka labang kung naisama ka na sa charge sheet. Ang problema, pag binasa mo ang charge sheet, si Duterte lamang ang kinakasuhan. At nilalagay lang dito na ginagamit ni Duterte itong mga binabagit kong pangalan na kanyang mga kasama sa pagsasagawa ng krimen na tinatawag na crime against humanity. Count 1, count 2, and count 3. Tatlong count. Yung count 1 po, yan po yung sinasabi nilang crime against humanity na nangyari dun sa Davao noong Vice Mayor pa si Duterte. Ang count 2 naman ay patungkol dun sa Tokhang na barangay clearance kung tawagin nila. Ang count 3 naman, iyon naman po yung mga high value target. So yan ang akusasyon ng ICC laban kay Digong. At according sa kanilang teorya ng kaso, nagiging indirect co-perpetrator si Duterte. Indirect dahil hindi sa direktang or physical na siyang gumagawa ng pamamatay ng tao. Kaya indirect. Pero tinawag na indirect dahil siya daw ang dahilan kung bakit pumapatay ng tao itong mga pumapatay. At kinikwento nila sa kanilang kwento na nangyayari ito, yung indirect co-perpetration ni Duterte kuno, at ginagamit niya itong mga nababanggit na tao. Si Bato, si Danao, si Kaskulan, si Albayalde, si Bungo, Giran, Lapina, at Aguirre. Yan ang binabanggit nila. Well, ngayon, i-picture out natin. Shout out, Jomar. Jomar Pantilyan. Binabanggit nila na isa si Aguirre, kasama siya sa ginagamit ni Digong na para pamamatay ng tao. Indirectly. In other words, kung wala itong mga tao ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kung wala itong 8, makukonvict niya ba si Duterte? Kasi ang teorya ng kaso ng ICC prosecutor ay naging indirect na mastermind si Duterte sa pamamagitan ng paggamit nitong 8 taong ito para pumatay yung mga pulis. So in other words, kung gano'n ang theory, at kung kailangan patunayan ng ICC prosecutor, kailangan na patunayan na sumusunod nga sa utos ni Digong itong 8. So ngayon, paano natin mapapatunayan kung ang 8 ay hindi man lang inaaresto? Ang inaaresto lamang si Duterte. Hindi ko maintindihan ka anong klaseng magic ng mga prosecutor meron ito. Iisa lang po ang prinsipyo ng prosecution sa buong mundo. Mapa-Pilipinas ka man, mapa-Amerika ka, mapa-Europe ka man, mapa-Australia, mapa-New Zealand, mapa-Canada, mapa-Singapore, mapa-Korea, mapa-Japan, pari-pariho lamang po ang konsepto ng prosecution. So,
Ibig sabihin, pare-pareho, kahit sa China, pare-pareho patunayan ng umaakusa na totoo ang akusasyon. So, ang akusasyon kay Digong Duterte, siya yung indirect co-perpetrator na pinaka on top of the hill. Siya yung nag-utos ng lahat. At inutusan niya itong 8. Si Bato, si Bongo, si Danao, si Kaskulan, si Albayalde, si Giran, si Lapena, at si Aguirre. Na para patayin ng mga pumapatay yung mga adik, yung mga tulak, yung mga high-value targets, at saka yung mga criminal doon sa Davao region na ginawa daw ng DDS. Davao Death Squad. So, yan ang theory. Ngayon, paano napatunayan kung walang warrant of arrest na lumalabas sa mga isa nito? Well, sabi nila, meron na daw. Kaya nagtatago-tago si Bato. Well, kung ako tanungin mo, wala po. Walang warrant of arrest sa itong mga 8. Ano ang katwiran ko? Simple lang po, logic and law. Ang katotohanan ay sa ngayon ay kumakaso, kini-question pa ni Digong Duterte sa appeals chamber kung may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas o wala. Kailangan tapusin muna yung issue o tanong na yan. Kung madesisyonan niya yung issue na yan at sasabihin ng appeals chamber na may jurisdiction nga sila sa Pilipinas, saka pa lamang pwedeng ipalabas ang warrant of arrest laban kay Bato, kay Danao, kay Kaskulan, kay Bungo, kay Albayalde, kay Giran, kay Lapena at Vitaliano Aguirre. Natural, hindi sila gagalaw kung kini-question yung kanilang otoridad. Ganun lang ho kasimple. So nevertheless, pag-usapan natin specific si Aguirre. Paano ba nila nilagay na sa balag ng alanganin si Aguirre? Ito po, may interview tayo kay Aguirre. Sabi niya, ano bang papel ko dyan? Nung panahon na si Digong ay hindi pa presidente, abogado lamang ako ni Digong. Maliban sa mag-brag sila sa fraternity na Lex Taliones sa San Beda. Kasi pareho silang graduate sa San Beda. At dagdag pa ni Aguirre, Justice Secretary ang papel ko doon. Wala akong pulis na hawak. Sabi niya, isa pa, ako ang dahilan kung bakit nahuli ang mga pulis na pumatay kay Kian de los Santos. Siya ang nagtrabaho. Dahil may ebidensya at may nagreklamo. Kaya na-convict na ngayon ng 3 pulis na pumatay kay Kian de los Santos. At pinagtibay ng Supreme Court ang pag-convict sa 3 pulis na pumatay kay Kian de los Santos. Kaya ang kaso ni Kian de los Santos, makakatulong ba yan sa kaso laban kay Duterte? O makatulong para kay Duterte? Ang kaso po ni Kian de los Santos ay makakatulong para kay Duterte. Bakit? Iyan po ang katibayan na hindi pabaya ang gobyerno sa panahon ni Duterte basta malilitis lamang kung sino mga pulis na pumapatay. In other words, kontra ngayon sa teorya ng ICC prosecutor, yung sinasabi nila na si Duterte ay hindi or pabaya. Hinayaan niya, sinasadya niyang hindi ka kakasuhan ng mga pulis na pumatay. Kaya siya yung utak. Yan ang argumento nila. Paano ngayon? Kay Kian de los Santos, napakonvict. Pangalawa, yung kay Murillo, nakaso tuloy-tuloy. Pangatlo, yung 2 magkakapatid, tuloy-tuloy. Na-convict din. Ladies and gentlemen, ganun po ang kaso ng ICC na analyze ko po. Wala silang ebidensya na hawak, kundi listahan ng mga namatay. Pangalawa, dahil presidente si
Duterte sa panahon niya. Yan ang pangalawang ebidensya nila. Which is, hindi mo naman may tatanggi, pero yung listahan ng mga namatay, questionably. Totoo ba yan o hindi? Kasi kailangan nila patunayan sa pamamagitan, kung wala man silang pag-amin, kailangan na patunayan na mayroong death certificate o certificate of death. Ngayon, pag napatunayan nila na may mga namatay at ang claim nila ay may 30,000. Romel, Bengson, naimba ka rabi, kapsat. Kung ikaw tanongin, Romel, 30,000 daw pinatay ni Digong. Tapos, halimbawa, lalaro sa stadium, malalaro dun sa Philippine Arena ng tennis, si Alex Ayala. May daming fans. Punong-puno yung stadium. Ganon karami ang pinatay ni Digong. Maniwala ba kayo? Ang stadium ng Philippine Arena na pag-aari ng Iglesia ni Cristo ay 50,000. Bawasan kay kalahati na lang. Maniwala kayo ganun karami pinapatay ni Digong? In other words, I am raising an issue na hindi ka panipaniwala ang unang ebidensya o unang claim ng prosecutor ng ICC. How can we believe then to the claim of the ICC that so many people, numbering about 30,000, were killed during the time of the presidency of Digong Duterte? And if you can imagine to compare that to the crowd of 50,000 watching the tennis games of Alex Ayala, would you believe that Digong Duterte killed all of those in the audience? Ano klaseng logic? Dahil ang problema po, ganito, kasi trial lawyer po ako. Alam mo, pag trial lawyer ka, darating po talaga sa punto na may kulang kang ebidensya. Mahirapan ka magpatunay na ang kinakasuhan mo ay siya mismo guilty. Anong mangyari? Pag walang ebidensya, anong ginagawa ng mga trial lawyer at magagaling? Wala, ano lang. Argumento na kung paano i-connect, paano i-explain. Pero no amount of arguments can defeat the problem of proving that there were 30,000 who were killed during the time of Digong Duterte. That's number one. Number two, how can they now prove that Duterte ordered all the killings when it is the problem of life that if you want somebody to follow your orders, you must put a gun on the head of another person and then order kill all of them, kill all of them. Actually, nakita ko rin ang mga argumento ng ICC, sabi nila. Kaya si Duterte, nag-set up daw siya, ang kasama niya itong mga co-perpetrators niya. Ang tawag co-perpetrators, si Bato, si Kaskulan, si Danao, si Albayalde, si Bongo, si Giran, si La Peña, at si Aguirre. At itong mga ito ang nag-uutos sa mga pulis na tinatakot ang pulis para pumatay. At kung hindi papatayin, ay sila ang delikado. Parang ganun ang theory ng prosecutor. Kasi inamin nila wala silang direct evidence na magpapatunay, na magsasabi o direct evidence na si Digong ang nag-utos para pumatay dun sa war on drugs. Pero sa mga Davao Death Squad, meron silang testigo na magsasabi na direct order from Digong. Sino yon? Si Espiotre Las Cañas at saka si Edgar Matubato. But the problem with that is there is that principle called res inter alios acta. And what is that principle is? Principle po niya nagsasabi. Sa istorya ng may mastermind, nagpapatay, ang gunman, tanong, pag magsalita pa, nahuli ang gunman, sinabi niya, yung inutusan ako ni Toto Tirador na binigyan ako ng pera para patayin ko si Claire Castro. Galing ba? Ganun lang. Ay, Claire, hindi ganun ha. Upan lang yan. Example lang yan. Pagkatapos napatay niya si Claire Castro, anong mangyari ngayon? Sa kwento niya,
tinuro niya na ako ang nagbigay ng pera sa kanya para ipapatay si Claire Castro. Tanong, madadali na ba ako? Sagot, hindi. Maliban na lamang kung may hiwalay na ebidensya para magpapatunay na kaming dalawa ng gunman ay may kutsabahan. Pero kailangan ang gamiting ebidensya na may kutsabahan kami ay ibang ebidensya at hindi yung kanyang salita. At hindi yung ebidensya na galing sa kanya na pwede niyang gawin. So, intindihan nyo ng res inter alios acta. In other words, kapanipaniwala talaga sa totoo na gikwento ni Las Cañas, pati ni Bato-Bato. But the problem is, hindi sila matatanggap na ebidensya laban kay Digong sapagkat wala pa silang naipresenta na hiwalay na ebidensya na para magpapatunay na si Digong at sila ay may kutsabahan na pati si Las Cañas at Bato-Bato. Meron kaya? Well, that remains to be seen. I am not closing the door on you. But the problem is, how can it be done if the prosecution is in The Hague? Pwede magyari kung dito sa Pilipinas ang trial. Baka makahanap tayo ng mga testigo. But the problem is, if you are only relying on the witnesses, napaka-weak po yan inherently. Napaka-weak po ng mga testimonial evidence. Hindi mo pwedeng paniwalaan. Bakit? Among the three kinds of evidence, testimonial evidence is the weakest. Bakit? Ang tao kung magsalita, kapag pumasok na sa kanyang utak ang interest na ay hindi mo na maasahan ang salita niya. Pero may sitwasyon ng isang tao, gaano man sa kasinungaling, pwede pa rin paniwalaan ang what should be otherwise hearsay ay pwede pa rin paniwalaan. Kagaya na ton, mamamatay na siya at tanungin siya, sino pa bumaril sa iyo? Si Tutu Tirador. Pak! Patay siya. Matatanggap ang ebidensya kanya sinabi? Yes! Sapagkat wala pong taong mamamatay na nagsisinungaling. Yan ang exception, one of the exceptions to the rule of hearsay. Wala doon ang nagtatanong. Pero pwede magamit ang testimonya ng pulis na nagtanong sa namatay na tao. Pero kailangan may problema, patunayan niya, totoo nga nangyari yun. Binibigay ko lang sa inyo example kung paano mangyari. Ngayon, pakinggan natin ang interview kay Vitaliano Aguirre. Sabi niya, ang papel ko doon, abogado lamang ako at saka justice secretary. O, siya nga rin daw nag-prosecute. Nag-utos na ikasuhan yung mga pulis na pumatay kay Kian de los Santos. O, ito pakinggan natin si Vitaliano Aguirre. Isang bar top tester po ito. Number 1 sa bar exams ito. Isa itong tubong Quezon Province. Matalinong tao ito. Isa siya sa mga magagaling na produkto ng San Beda. Kasama na rin si Florence Regalado. Si Florence Regalado po, number 1 sa bar exams. Siya po ang may pinakamataas na rating sa bar exams in the history of the Philippine bar examinations. Pakinggan muna natin si Vitaliano Aguirre. Po kayo bilang co-accused sa kaso sa ICC. Ano po yung tugon nyo sa allegation nito? Nice ko lang i-correct, hindi pa siya co-accused. Binabanggit na lamang na co-perpetrator. Hindi pa siya pinalabasan ng warrant of arrest. Natatawa lang po ako dyan. Wala naman akong kinalaman dyan sa war on drugs na yan eh. As a matter of fact, yung charge sa aking extrajudicial killing, wala pong katotohanan yan. Kailanman ay hindi ako nagtangka na makilahok dyan sa kung mayroon mang extrajudicial killing na yan. Ako po ay nanungkulan lamang bilang isang abogado at saka DOJ Secretary. Nabasa ko po doon sa mga news report na ako daw po ay iniimbestigahan tungkol doon sa aking paghawak bilang abogado ni Pangulong Duterte nung siya'y mayor pa noong mga 2009, 2010 at saka nung iba daw pong mga members ng Davao Death Squad. Alam po ninyo, yung pagiging abogado, yan po ang profession ko. Hindi ko maaaring tanggihan yan at abogado naman po tayo.
At yung pangalawa, sabi daw, ako daw ay kasama rin dyan sapagkat ako ay isang naging Secretary ng Department of Justice noong 2016 hanggang April 2018. Aha. Noong po ako ay nanunungkulan bilang DOJ Secretary, hindi ko po alam yung ginagawa kung meron mang mga tukang dyan, kung meron mga war on drugs, wala po akong kilalaman dyan. Pero attorney, Alam po ninyo, ang tingin ko dyan, kaya lamang ko sinasali, ay para magkaroon ng credibility yung sinasabi nila na isang national policy or common plan ng Duterte administration, yung pagpatay. Correct ka dyan. Kasi walang ebidensya po ang ICC prosecutor para patunayan na may common plan si Duterte na papatayin ang mga adik at saka mga tulak at saka yung mga HBT at saka yung mga DDS. So paano mapatunayan? Wala po silang ebidensya na hawak sa ngayon. Ang tanging meron sila ay yung mga nag-gather nila na mga kwento sa YouTube. Hindi naman pwedeng gamitin ebidensya mga yun. Kasi hindi nga proof beyond reasonable doubt yun. Sa mga drug lords, kahit ito yung mga civilian lamang. Pero kailanman po hindi naging policy yan. At sa mga tuwid, siguro marami ang di nakakaalam na ang inyo po kabang lingkod nung siya ay nanunungkulan pa bilang DOJ Secretary, ako po ang nagdala sa pamilya ni Kian De Los Santos, ni Carlo Arnaiz at ni Culotte Guzman. Ako po ang nagdala sa mga relatives niya, sa mga magulang niya sa Malacanang, at doon po ay hinirap ko sa kanila. Hinarap sila ni Pangulong Duterte at yun po, ang naging bunga po nun, hindi po ba, na yung lahat ng mga pulis na... So ganon, kung si Duterte pala, ang nagutos na para kasuhan yung pumatay kay Carlo Ardaez, saka De Guzman, at saka pumatay kay Kian De Los Santos, paano sasabihin na may polisiya, may common plan si Duterte na magpapatay ng lahat ng mga suspetsado sa adik, suspetsado sa tulak? Yan, ebidensya yan. Pabor kay Duterte, nababasag ngayon ang teorya ng prosecution na mayroong common plan si Duterte bilang isang indirect co-perpetrator. So pakinggan natin patuloy ang sinasabi ni Vitaliano Aguirre. Mas alam natin niya ang nangyari nun. Naging sanhi ng kanilang pagkamatay, ang balita ko po na-convict silang lahat. Pero attorney, sa dami sa dami po nung pinatay during the Duterte administration, ang sinasabi po na mangilan-ngilan lamang yung napanagot ng mga pulis under your watch as a Justice Secretary. Ano po ang reaksyon niyo doon? Ang Justice Secretary po ay hindi nanungkulan bilang magpapatupad ng criminal law. Ang akin lamang po ay panguluhan o pamunuan ng Department of Justice. Hindi ko po sakop yung trabaho ng pulis. Pero may mga prosecutors po kayo na dapat na nagsasampa ng kaso sa mga pulis na kung sila ay involved dito sa mga pagpatay. Meron pong mga katulad ng binanggit ko, di ba? Nagdemanda yung aking mga prosecutors. As a matter of fact, kung matatanda ninyo yung si Colonel Marcos na siya naging dahilan daw ng pagkamatay ng mayor ng Alvera Leyte, yung father ni mayor ngayon, ako po ang nagpa-imbestiga nun kasi para bang yung kanyang ang pagkamatay ni mayor noon ay parang babaliwalain lang o parang yung hindi po prosecute. Dinirekta ko po sa record dyan, ang NBI. Sabi ko, ako hindi niniwala na dapat ganyan-ganyan lamang. Sabi ko, imbestigahan ninyo, tingnan ninyo kung anong katotohanan dito. As a matter of fact, inimbestigahan niya ng NBI during my watch. And I think the recommendation is to prosecute Colonel Marcos now, at that time. Attorney Vit, kaakibat ng paglabas ng inyong pangalan bilang co-accused ay yung posibleng paglabas ng warrant of arrest laban sa inyo. Ano po yung plano ninyo at papaano nyo po ito haharapin? Una-una po, hindi ako natatakot dyan sapagkat
tulad ng sabi ko na ako yung interview ni Miss Pinky Webb doon sa kanyang on point, wala akong kasalanan dyan. Hindi ko yan kinatatakutan. Ikalawa, wala akong magagawa dyan. Kung talagang kuya arestuin, nandito lang ako. Hindi ako maaaring magtago sapagkat ako'y naghahanap buhay. Pag ako'y nagtago, walang maghahanap buhay sa pamilya ko. Kaya nandito lang ako. I'm going to face anything. Ang sana lang, ang hiling ko ay yung maging malinaw na kung anong basihan, kung ano ang patakaran tungkol dito sa warrant of arrest na i-issue ng ICC. Sapagkat sa ngayon ay hindi pa masyadong malinaw. Kaya hopefully in the coming days, sana mag-come out ang Supreme Court ng isang malinaw na patakaran, katulad nung patakaran na inilabas nito tungkol sa extradition, na malinaw na hindi ka maaaring bastan lang damputin at padala sa foreign country sa isang extradition ng walang proseso ang judicial process dito sa Pilipinas. So, Attorney Yan ang Vitt, dapat mangyari dito. Attorney Vitt, so can you categorically say na wala kayong planong lumabas ng bansa para Wala. i-evade it? Oo. Hindi ako lalabas ng Maynila. Tuloy-tuloy lang ako I'm practicing my law. Kasi after my stint sa DOJ, Aha. sa Napolcom, I have to work kasi I have some grandchildren to help. Meron pa akong kaunting kuhan, pero I really hate to be idle. I really hate to retire muna. Hindi muna ako magre-retire. Nandito lang ako, nagpa-practice. Attorney Vitt, siguro yung mensahe nyo na lamang doon sa mga pamilya ng biktima ng war on drugs na naniniwala na wala silang hustisyang nakamit nung kayo ay Justice Secretary. Hindi po totoo yan. At saka hindi dapat yan ibentang si Justice Secretary. Ang Justice Secretary po, kung yung merong idudulog sa amin na malakas ang ebidensya, ay sigurado ka-akto yung aming mga piskal. Ang problem po ay kayo rin nagsasabi dyan, na sinasabi nyo dyan na yung mga pulis ay wala namang ebidensyang pinoprosecute. Ay hindi namin po kanyon, hindi namin yun katungkulan. Ang katungkulan namin, isubmit ninyo, magkain kayo ng demanda sa aking departamento at yan ay aaksyonan nung panahon yun. At yan po ang nangyari nun. Nung panahon ko, walang nangyari na dinismiss porque kahit may ebidensya, yun ay na-dismiss porque walang ebidensya. Okay, maraming salamat po, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Thank you, sir. Okay. Maraming salamat. At yan na po ang ating ang pinag-usapan sa ngayon ay mamaya babalik ako, iba naman muna topic natin. So magandang gabi po, De La Cruz Luis. Ganyan din sabi ni Bato, hindi siya na magtatago pero nasaan na siya ngayon. Min Panta, Leche ka, Aguirre, ICC na nga yan, Supreme ka ba sa Supreme Court? Yan, tapos ka na Aguirre, mag-enjoy ka na. Wow, daming galit kay kay Mr. Vitaliano Aguirre. Bulag sa katotohanan, ikaw nga si Dilema, makasuhan mo nang wala naman katotohanan. Kahawig mo si Mr. Marco Beta, may common hair kayo. Kaya wag naman kayo mamimersonal, kaya common hair, yan eh. Pati ako, ininsulto nyo, wala akong hair eh. So, Noras Aquino, ICC, laking insulto sa ating mga Pilipino nang himasok na sa bansang Pilipinas. Paano binayaran ng mga korap sa Pilipinas? Talking about korap, nabanggit ni sa text ni BBM at sa text ni sinong anak apo ni nakalimutan ko si Bersamin. Si Bersamin yung apo ni Lucas Bersamin. Na nagsabi siya, nag-text siya kay BBM na dumating ng 8 billion. Nakuha niya na kay Trigib Olaybar. Nag-respond si BBM, very good. Ngayon, ano ibig sabihin yan? Tapos nangyari yun March 24, 2025. Anong ibig sabihin? Inaristo po si Duterte ay March 11, 2025.
So paano ngayon ang ibig sabihin yan? Dali Pero bakit nag-freeze ako? Dali Sige, i-remove ko muna. So wala, nag-freeze ako, nag-freeze. Sige, pasensya na lang yan. So ngayon, magbabasa naman lang ako. So bakit? May kinalaman ba yun? Na yung 8 billion na collection ibinigay sa ICC? Malamang. Berje Piquero, galit kay Tatay Diggs. User, tapang-tapangan, tapos tago na. Adik si Marcos. Tapos Helen Baguio. Naimbag Rabi, mga kabsat ko. Lerma Jacinto. We, as Filipinos, will not forget and forgive Marcos Jr. for surrendering the Philippine sovereignty to the ICC. So, si Carl Jong, hi, former attorney. Alam mo, itanong mo yan, Carl Jorgen Alcantara. Kamag-anak ko ba yung kawatan na engineer? Henry Alcantara. Pati natago, former attorney. Okay lang po si former attorney. Jonaline Becerra. Sir, bayad ang ICC. Wala na sila pakialam sa mga katotohanan. Bonggay, Kumaru, Bergie Piquero, Shaira Caro Villar, Caro Villarias. Mukhang kamag-anak ko pa ito. Taga Kalinog siguro to si Shaira Caro Villarias. International Kangaroo Court. Jonaline Becerra, hi, good evening. Sino si Buey, bitay na yan. Sa Bergie Piquero, parang nagpamisa sa mga ang ICC. Bagsadam ang hirap diyan dahil walang warrant of arrest sa 8. Romel Bingson, galing po talaga ng logic nyo, tirador. Bergie Piquero, ICC Bulok, Kangaroo Court. Okay. Tapos sino pa? Si Hilario Francisco Molleda. Kawawa naman ang tatay na karton. Ganun ba? Masyado kang nag-insulto. Saan kaya siya sali sa kaso? Fernando Rafael Fernandez Cuervo, good evening, Attorney Caus. Toto Causing. Rodi Rabi, Pastor, Ophelia Taipan, gawa yan ni Tikon, na binansagan ni Kaufman na social media plank. Si Conti pala, si Tikon. Rodi Rabi, tapos sila pa, Adriana Dacula. Tapos si Adrian Bersamin. Rodi Rabi. Tapos sino pang iba? Si Glenn Carpio, bulag sa katotohanan. Wag naman kayo mag-insurpon, may hair sila ni Marcolita, ha? Kasi pati ako wala akong hair, wala akong piluka. Mimi Authority, Happy Valentine sa inyong lahat. Tapos, ginagawang barricade ang ICC para hindi mahatulan ang mga korap ng Pilipinas. Glenn Carpio, padala sa Hague kasi inutil justice system natin. Gorio, ICC out, Philippines justice is working except Blue Ribbon Committee ni Pinky Lacson. So anyway, hanggang doon lang muna tayo at maraming salamat po sa inyong lahat.